Philippine Standard Time. Kapag papatuloy na ating mga balita mga kabayan, inaamon ngayon ni dating Senador Leila de Lima si dating presidential spokesperson Harry Roque na sumuko sa mga otoridad sa gitna ng arrest order ng Kamara laban sa kanya. Ang paghimok ni de Lima ay matapos maghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng mamamayang Liberal Party List kung saan siya ang first nominee. Git ni de Lima, siyaan niya ay hinarap niya ang batas kahit nagawa-gawang mga kaso ang isinampa laban sa kanya. Sinabi ni de Lima na pinagdaanan niya ang buong proseso sa kabila ng masakit ito para sa kanya. Kung walang kasalanan at itinatago si Roque, dapat niyang harapin niya ang aligasyon laban sa kanya. Magugunitang sinabihan ni Roque si de Lima na may you spend the rest of your life in jail. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinatawan ng contempt ng House Quad Committee si Roque at iniutos na ikulong sa Kamara sa pangalawang pagkakataon. Nagugat ang ikalawang contempt order kay Roque dahil sa patuloy na hindi pagsunod nito sa sabina ng Kamara kung saan inutusan ito na isumiti ang kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth mula 2016 hanggang 2022, ang income tax returns ng kanyang asawang si Maila mula 2014 at 2022 at ang kanilang medical certificates, ang extrajudicial settlement ng state kasama ang tax returns ng kanyang yumaong tiyuhan o tiyahin at ang deed of sale ng mga tax returns at paglilipat ng ari-arian na 1.8 hectare property sa multinational village sa Paranaque na ibininta ng kanyang pamilya. Umagang balita sa Kings Samantala, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala silang hidwaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa gitna ito na pag-amin mismo ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi naman pala sila tunay na magkaibigan ng running mate ito sa UNITEM na si Pangulong Marcos. Sa kabila nito, sinabi naman ni Duterte na mahalaga pa rin na may oposisyon sa isang demokratikong bansa. Sa huli, binigyan diin niya na hindi siya bilib sa kasalukuyang administrasyon na mas nakatutok sa tulong sa mga tao sa halip ng mga pangmatagalang proyekto tulad ng infrastruktura. Umagang balita sa Kings Radio. Nakanda umano si dating PRRD na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Ayon sa dating Pangulo, nakanda siyang magsalita sa pagdinig ng committee kung siya ay iimbitahan ng committee. Pero komento nito, sana ay magtatanong ang mga mambabatas na educated questions sakaling dadaluhan siya sa pagdinig. Ayon pa kay Duterte, bukas din siya sa isasagawang investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa amonoy naging papel niya sa pananambang noon kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO Secretary Wesley Barayuga. Kampante rin ang dating Pangulo sa pag-usad ng judicial process kung mayroon mang ebidensya na ilalabas laban sa kanya at ipipresenta ang mga ito sa mga korte. Nang matanong naman si Duterte ukol sa mga relasyon nila o relasyon niya kay dating PCSO General Manager Royina Garma, tinawag lamang niya ito bilang mga chismis o marites. Direkta ring sinagot ni dating Pangulong Duterte ang amunay kaugnayan niya sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord na nasa loob ng Davao Prisons and Penal Farm. Ayon kay Duterte, ipinag-utos niya ang pagpatay sa kanila. Git nito na basta isang drug lord kahit nasa impyerno pa, kanya umanong papatayin. Una nang sinabi ng pagdinig ng Quad Committee na dalawang self-confessed hitman sina Edgar Matubato at Leopoldo Ontalantan Jr. na narinig nila mismo si PRRD na bumati kay dating DPPF Head Superintendent Gerardo Padilla matapos ang matagumpay na pagpatay. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, ikinatuwa ng Department of Agriculture ang positibong development ng mga anti-ESF vaccine na itinurok sa mga piling baboy sa Lobo, Batangas. Kung maalala, nagkasa ng pagbabakuna ang mga kawani ng Department of Agriculture sa ilang farm sa naturang lalawigan at daandang mga baboy ang naturukan ng bakuna kontra ESF. Ayon sa DA, aabot na ngayon sa 90% ang nabuong antibodies ng mga baboy na naturukan. Naging maayos rin ang kalagayan ng mga baboy matapos mabakunahan. Batay sa datos ng DA, patuloy ang kanilang sinasagawang pagbabakuna gamit ang naturang o natitirang doses mula sa 10,000 emergency procured ABAC live vaccines. Ito ay isinagawa nila sa iba pang lugar sa lalawigan ng Batangas. Samantala, sinabi naman noon ng ahensya na target nilang gawing commercially available ang naturang bakuna bago matapos ang kasalukuyang taon. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 7 punto ang ating oras mga kabayan. Dagdag report ating dakuan yan sa bahagi ng Negros Oriental. Isang bangkay na palutang-lutang sa dagat yan sa Siato, Negros Oriental. Natagpuan, alamin natin ang pa-report mula kay Dennis Baluntang.
Kings Radio. Report. Pateng lawas sa usa ka mananagat na palgang naglutaw-lutaw sa kadagatan sa may barangay Bunaon, lungsod sa Siaton, lalawigan sa Negros Oriental. Mga alas 7 kagahapon adlaw Lunes, Oktubre 7. Ang namatay giila nga si Jimmy Cadosale, dayupay 39 anyos, minyo og residente sa barangay Manalungon, Santa Catalina, Negros Oriental. Report sa Siaton Police Station, nagabutyag nga ang uyuan nga si Ernesto Gargar Lagunay maoy nag-ila sa pateng lawas ni dayupay dito sa morgue sa Congressman Laberto Macias Hospital sa may lungsod sa Siaton. Ang pateng lawas adunay usa ka samad sa tuo nga bahin sa iyahang liog nga adunay mga bunog sa iyahang naong og ang ibabaw nga bahin sa lawas hangtod sa hawak gitabunan lang kini og sako. Padayon pang gipalawman sa kapulisan ang ilang investigasyon aron pagsuta sa tinud-anay nga hitabo kalabot sa kamatayon sa biktima. Nanukan na lang diri sa Kings Radio Siaton, Negros Oriental, Chris Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balita sa Kings Radio. Salamat kasamang Dennis Baluntang nanukad sa Siaton, Negros Oriental. Samantala mga kabayan, oras alas 7:02 ng umaga, Philippine Standard Time. Dumako na tayo mga kabayan sa mga nakalap na mabalita at mga kasamang Kings Radio reporter sa buong kapulan ng Kamindanawan. Sa atin naman Sa ating balitang Mindanao, pulis sa Agusan del Sur nahuli sa drug bypass operation dyan sa may Butuan City. Detalye report muna kay Edgar Cabanyong. Balitang Mindanao. Nahuli ang isang aktibong police officer sa sinagawang drug bypass operation dakong alas 10 kagabi sa Purok 3, Barangay Tiniwasan sa lungsod ng Butuan. Nakilala itong si Patrolman Michael Montalban na Salgarino, 31 anyos, residente ng Purok 8, Barangay Salvacion, Bayugan City, lalawigan ng Agusan del Sur. Sa kasalukuyang narestino sa 1st Provincial Mobile Force Company sa nasabing lalawigan. Kasama sa nahuli ay sina Junjun Magarin Madyos, 30 anyos, binata, may live-in partner, laborer at residente ng Poblasyon 3, Barangay Tiniwasan nitong lungsod, at si Joel Sabaldan Fernandez, 25 anyos, binata, walang trabaho at residente ng IRA Housing ng Barangay Baan, Kilometro 3, Bayugan City. Nakakuha mula sa mga suspitsado ang dalawang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu, na ang isa isang bypass item, 500 pesos na bypass money, 30 piraso ng plastic transparent cellophane at isang improvised needle. Sa kabuuan, nakakuha mula sa mga suspitsado ang mahigit 10 gramo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 72,794 pesos. Ayon kay Butuan City Police Office, Officer in Charge, Police Colonel Romel Villamor, maliban sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2022, kakaharapin din ng nasabing pulis ang kasong administratibo na kung mapatunayang guilty ay maaaring ma-dismiss ito sa serbisyo. At yan ang Balitang Mindanao, Edgar Cabanyong para sa Umagang Balita. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Office of the Vice President Caraga Satellite Office operational na. Alamin natin ang detalye sa report ni Maricel Bayuna. Operational na ay kasampung satellite office ng Office of the Vice President matapos itong buksan kahapon ng umaga sa Butuan City na siyang pangalawa na sa Cagayan Region kasunod ng Tandag City sa Surigao del Sur. Simpleng opening ceremony lang ang isinagawa na walang presensya ng mga incumbent local officials pati na ang publiko kung kaya't hindi ito politicalized. Ayon kay Imard AG, hepe ng Disaster Operation Program ng Office of the Vice President Central Office, layunin ng paglagay nila ng satellite office sa Butuan City ay upang mas malawak pa ang kailang pagserbisyo sa mamayang Pilipino. At nang sa ganoy, hindi na magsasadya pa ang mga taga-Caraga Region sa kailang Central Office upang hihingi lamang ng tulong. Kasama sa mga serbisyong ibibigay ng OBP ay ang mga social services, medical assistant, kasama na dito ang hospital bills, gamot, laboratory, burial assistant at iba pa mga livelihood program, disaster relief operation, mga programa makakatulong sa kapaligiran at iba pa. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao, inyo napakinggan natin sa atin ng EG Pure Iron Chewable Tablet mga kabayan. Available po yan sa mga suking butika. EG Pure Iron Chewable Tablet. Abay, ito po'y pangpatanggal na mga may lasang bakal na iniinom nating tubig. Ayan, mabibili po sa mga suking butika over the counter nationwide. Balitang Mindanao.
Samantala mga kabayan, sa iba pang balita, abay dumako naman tayo ngayon sa atihong balitang ibayong dagat. Sa balitang ibayong dagat, iginit naman ni Israel Defense Minister Yoav Gallant na sila ay isang gagalaw lamang at hindi na hintayin ang desisyon ng US sa pag-atake sa Iran. Dagdag pa nito na nakalatag na ang kanilang plano ukol sa pag-atake. Makipagpulong din ito sa darating ng Miyerkules o bukas kay US Defense Secretary Lloyd Austin para maplansang kanilang mga hakbangin. Magugunitang nagmatigas ang Israel na gagantihan nila ang Iran dahil sa ginawa nilang pag-atake sa kanila. Pero nakahanda ngayon ang Israel na pulbusin ang bansang Iran. Samantala mga kabayan, tiniyak ni French President Emmanuel Macron na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagsuporta sa Israel. Isinagawa ni Macron ang pahayag matapos ang ginawang pagbisita nito sa Israel at personal na nakaharap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ipinahayag ni Macron na mahalaga pa rin ang tigil putukan, subalit hindi nagbabago ang suporta nito sa seguridad at para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Israel. Nanawagan din ito sa mga bansa na dapat hindi na magbigay ng anumang armas para gamitin ito sa Israel. Balitang ibayong dagat, inyo na pakinggan at sa atin mga kabayan ng Sid Marketing ang tagagawa ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Mabibili po ang mga produkto na yan sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Tatak Sid Marketing. Tatak Sid Marketing. Balitang ibayong dagat. Samantala mga kabayan, mag-asawang tablan, tumakbong mayor at vice mayor sa bayan ng Midsayap. Mayor Susing Sakdala ng Alamada, abay nakapagsumiti na ng kanyang COC at maging kanyang anak na vice mayor sa bayan ng Alamada. Dito tayo mga kabayan, dumako tayo sa Dinamampong Bantay. Kings Radio, Bantay, Halalan 2025. Hindi naging hadlang sa mag-asawang tablan ang pagiging baguhan sa larangan ng politika dahil pagsiservisyo sa taong bayan ang pangunahing naging bisyon ng mag-asawa, kaya sila nag-ayon ng COC bilang alkalde si Feliciano Tablan Jr. at kabiyak na si Mary Grace Tablan bilang Vice Mayor ng bayan ng Bisaya. Sa bayan naman ng Alamada, nakapag-hain na rin ng Certificate of Candidacy si re-electionist incumbent Municipal Mayor Jesus Susing Sakdalan at anak nitong si Pogs bilang katandem sa Vice Mayoralty position. Sa bayan ng Alyusan, sina Mayoralty candidate Tidi Canarijo at tumatakbong Vice Mayor Rio Cabugason pa lamang ang nakapaghain ng kanilang COC sa COMELEC. Nakapagsumite na rin ng kanilang COC sa tanggapan ng COMELEC Pigkawayan si re-electionist incumbent Municipal Mayor Totoy Agustin at running mate nito na si incumbent Vice Mayor Neil G. Casi at siyam na mga kandidato sa pagkasangguniang bayan members ng bayan ng Pigkawayan. Inasaang sa huling araw ng filing ngayong araw ay magdadagsaan sa iba't ibang tanggapan ng COMELEC ang mga nalalabi pang mga kandidato sa nalalapit na May 12, 2025 midterm election. At sa na-report ako sa Katulong para sa umagang balita sa Kings Radio, Bantay, Halalan 2025. Oras alas 7:09 na. Dumako na tayo mga kabayan ngayon sa iba pang balita sa ating balita. Sports. Ngayon. Pampalakasan. Sports. Ngayon. Sa balitang pampalakasan, Efren Bata Reyes nais mapabilang ang billiard bilang Olympic sport. Sa labi natin sports niya mula kay Gar. Ngayon. Kabanyog. Gar. Sports. Ngayon. Sports mo. So balikan natin si Edgar Kabanyog sa sports. Ngayon. Umaasa si Filipino sports legend Efren Bata Reyes na mapapabilang ang billiard bilang Olympic sports. Ayon sa tinaguriang The Magician, sinabi niyang matagal na niyang pangarap na mapabilang ang naturang laro sa pinakamalaking sports competition sa buong mundo. Dati na rin anyang nag-demonstrate ang mga billiards player noong dekada 90 upang maipasok sana sa naturang sports sa Olympics. Ngunit hindi niya ito napagbigyan. Ayon kay Reyes, nais niyang ipresenta sa Pilipinas
Pilipinas ang naturang sports kung papayagan itong maging isang Olympic event. Ayon kay Reyes, malaki ang potensyal ng mga Pinoy billiards player kung sakaling pagbibigyan ang kanilang kahilingan na gawin itong Olympic sports. At yan ang balitang pampalakasan, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Ngayon. Balitang papalakasan nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Para sa mga chikiting, Grotol Syrup po. Para sa mga medium edad na, Grotol Mega. Mabibili po yan sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Vitamina po to para sa ating mga chikiting, hindi po sila sakitin. Ang daliho nilang tumanggad at may booster pa ho mga kabayan. Gagamitan po sila ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Once again, available sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Sports. Ngayon. At yung dumako naman tayo mga kabayan sa ating Showbiz. Ngayon. Samantala mga kabayan, sa atin ng balitang showbiz ngayong umaga, Andrea Brillantes nanindigang walang special treatment sa Olivia Rodrigo concert. Makibalitang showbiz tayo mula kay Maricel Bayuna. Nagsalita na ang aktres sa si Andrea Brillantes matapos itong mabatikos dahil sa pagkakaroon naman noon ng special treatment sa sold-out concert ni Olivia Rodrigo sa Philippine Arena. Kung maalala, pinuna ni Andrea dahil nasa VIP section ito kasamang kanyang kaibigan at sinasabing hindi naman umano ito pumila para bumili ng tiket. Paglilinaw ng aktres, hindi siya nakatanggap ng VIP treatment at hindi rin siya nagyayabang sa kanyang spot. Sa iba pa mga concert, palagi nasa harap o bleachers si Andrea na siyang ikinataka ng netizen dahil mabilis maubos ang mga tiket na napuntahan niyang show. Tulad ng Blackpink, fan meet ni Kim Soohan at maging kay Sabrina Carpenter. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Showbiz balita nyo na pakinggan natin sa atin ng Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. Sa may mga problema sa anxiety at mayroong problema sa insomnia, hindi makatulog, ano-ano na lamang iniisip, lalo na nalalapit ng eleksyon, kung sila ay mananalo, hindi, Brain Health Capsule ang sagot niyan.